Nagsisimula ang pelikulang ito sa isang malaking party na ginawa ng pinakamakapangyarihan at respetadong pamilya ng Yakuza sa Osaka, Japan. Sa party, ipinakilala ng pamilyang Yakuza ang kanilang bunsong anak na babae, na bata pa, sa mga bisita. Sa kasamaang palad, sa gitna ng masayang kaganapang ito, may biglang umatake at nagsimulang barilin ang lahat sa party. Ang pamilyang Yakuza ay namatay. Kahit na sinubukan ng anak ng pinuno ng Yakuza na abutin ang kanyang walang buhay na ina, agad na binaril ng killer ang bata. Makalipas ang 20 taon, sa Sao Paulo, Brazil, isang lalaki ang nagising sa isang ospital na nawalan ng alaala sa nangyari sa kanya. Nang subukan niyang lumabas sa kanyang silid, pinigilan siya ng maraming tao at hindi siya binibitawan. Ang lalaki, na walang pangalan, ay naiwang nagtataka kung paano siya napunta sa ospital na may mga sugat sa buong katawan. Sa isa pang bahagi ng Sao Paulo, kung saan nakatira ang maraming inapo ng Hapon, isang batang babae na nagngangalang Akimi ay nagsasanay ng pakikipaglaban sa espada kasama ang kanyang master na si Chiba. Si Akimi ay walang mga magulang at sa kanyang lolo lamang siya nakatira mula noong siya ay bata pa. Kamakailan lang, pumanaw ang lolo ni Akimi, kaya ipinagkatiwala siya kay Chiba, na nagsasanay ng husto sa kanya. Nang maramdaman ni Akimi ang hirap ng pagsasanay, ipinaalala ni Chiba sa kanya na gusto ng kanyang lolo na maging malakas siya at hindi matatalo. Samantala, sa Japan, ang isang Yakuza na nagngangalang Takeshi ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang mga nasasakupan matapos makipagbakbakan sa isang babae. Matapos tapusin ang tawag, nagmamadali siyang pumunta sa isang lugar kung saan pinahihirapan ang isang lalaking nagngangalang Yoshiaki, na pinaniniwala ang nagtaksil sa kanya. Bago mamatay, sinabi ni Yoshiaki kay Takeshi na alam ng kanyang boss ang sikretong itinatago ni Takeshi. Nagpadala pa ang amo ni Yoshiaki ng asasin para patayin ang taong tinatago ni Takeshi. Nang marinig ito, nagalit si Takeshi at pinatay ang lahat ng nasa silid. Bumalik kay Akimi, nakatatapos lang mag-training sa dojo, nagmamadali siyang pumunta sa shop kung saan siya nagtatrabaho. Hindi nagtagal, dumating ang kaibigan ni Akimi upang pag-usapan ang kanyang mga problema sa pag-ibig at pinayuhan si Akimi na maghanap ng boyfriend. Sinabi ni Akimi na wala siyang oras para isipin iyon dahil nalulungkot pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang lolo. Pag-uwi ni Akimi, ipinagdarasal niya ang kanyang yumaong lolo habang inaalala ang iba't ibang alaala tungkol dito. Sa ospital, nagising ang lalaking may amnesia na nakaposas ang mga kamay hanggang sa dumating ang isang doktor, at isang pangkat ng mga police investigator para bigyan siya ng katane na hawak niya nang matagpuan siyang walang malay. Ang sabi ng lalaking may amnesia ay wala siyang maalala, pati na ang katane. Di nagtagal pagkatapos umalis ang doktor at pangkat ng pulisya, lihim na tinanggal ng lalaking may amnesia ang mga posas, pumasok sa banyo, at lumabas na may suot na ibang damit. Matapos tumingin sa paligid, sinadya niyang pinindot ang alarma ng sunog, na nagdulot ng kaguluhan sa ospital, na ginamit niya upang kunin ang katane sa kanyang silid bago tuluyang makatakas mula sa ospital. Sa punong tanggapan ng malaking boss ng Yakuza, dumating si Takeshi kasabay ni Kojiro, na kanyang karibal. Doon, nagreklamo si Kojiro sa boss tungkol sa pagpatay ni Takeshi kay Yoshiaki. Ginagamit ito ni Kojiro para kumbunsihin ang boss na hindi mapagkakatiwalaan si Takeshi. Upang patunayan ang kanyang katapatan, nag-aalok si Takeshi na putulin ang kanyang daliri, ngunit pinigilan siya ng boss na nagpapakitang nagtitiwala pa rin siya kay Takeshi. Binalaan ni Kojiro si Takeshi na mag-ingat kung ayaw niyang mawala ang kanyang buhay. Samantala, sa Sao Paulo, ang lalaking may amnesia ay naglalakad sa lungsod nang hindi alam kung saan siya pupunta. Kinabukasan, nasa isang tattoo shop si Akimi para magpatato ng simbolo na palaging ipinapakita sa kanya ng kanyang lolo. Kahit hindi niya maintindihan ang kahulugan ng simbolo, pinili niya ito para alalahanin ang kanyang lolo, na pinatay ng isang misteryosong tao na may katana. Sa ibang bahagi ng lungsod, tinitingnan ng amnesiak na lalaki ang katana na kanyang dala, umaasang may maalala siya tungkol sa nangyari sa kanya. Tinanggal din niya ang benda sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mga hiwa mula sa matutulis na bagay. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagdiwang ni Akimi ang kanyang kaarawan, at iniimbitahan siya ng kanyang kaibigan sa isang nightclub party. Nag-enjoy si Akimi sa party at nagpas siyang umakyat sa stage para kantahin ang paborito niyang kanta. Sa kasamaang palad, isang bastos na lalaki ang nang-istorbo at nang-aasar sa kanya, kaya nilabanan niya ito.
Sa oras na iyon, sinubukan siya ng kanyang mga kaibigan na ipagtanggol, ngunit ang laban ay napigilan ng nightclub security. Sa kabilang banda, naglalakad ang lalaking may amnesia sa isang kalye nang maramdaman niyang hinihila siya ng hawak niyang katana para pumasok sa isang antique store. Doon niya nakita ang kaluban ng katana. Hindi nagtagal ay lumitaw ang may-ari ng tindahan, isang matandang lalaki, at sinabing sarado na ang tindahan. Hindi siya pinansin ng lalaking may amnesia at nagtanong sa kanya tungkol sa katana. Ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na ang katana ay iniwan doon para ayusin. Ang katana, na kilala bilang Miramesa, ay isinumpa at kung sino man ang makakahawak nito ay patuloy na maghahanap ng mga biktima. Hindi nagtagal, ibinigay ng may-ari ng tindahan sa lalaking may amnesia ang address ng orihinal na may-ari ng katana upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Samantala, nasa bahay si Akimi na nagbukas ng inumin na itinago ng kanyang lolo para sa kanyang kaarawan. Nakaramdam siya ng lungkot at kawalan ng lakas, lalo na't mag-isa siyang namumuhay. Kinaumagahan, pumunta ang amnesyak sa address na ibinigay ng may-ari ng tindahan at sumakay sa elevator na patungo sa apartment ni Akimi. Pagpasok niya, wala si Akimi sa bahay, kaya nagsimula siyang maghanap sa bawat silid para sa mga pahiwatig. Sa kasamaang palad, wala siyang mahanap na sagot tungkol sa kanyang nawalang memorya. Sa airport, dumating si Takeshi at nakita niya si Paulo at sumenyas siya sa driver na dalhin siya kung saan. Samantala, si Akimi naman ay hinahabol ng mga lalaking binugbog niya sa nightclub. Tumatakbo siya sa kanyang apartment upang magtago, ngunit pumasok sila at sinubukan siyang salakayin. Ang lalaking may amnesia, na nasa apartment pa, ay tinulungan si Akimi na labanan sila. Ang mga lalaki ay may mga armas, kaya kinuha ni Akimi ang mesa katana at nilaslas ang isa sa kanila. Di nagtagal, dumating si Takeshi, at inakala ni Akimi at ng lalaking may amnesia na kasama niya ang mga manggugulo na lalaki. Sa oras na iyon, sinubukan nilang tumakas sa bubong. Pagkatapos ay hinabol sila ni Takeshi at pinagbabaril. Lumaban ang lalaking may amnesia, pinatumba si Takeshi, at sa tulong ni Akimi, itinulak nila si Takeshi sa isang gumagalaw na elevator upang makatakas. Upang maiwasang mahuli ni Takeshi, dinala ni Akimi ang lalaking may amnesia sa dojo ni Chiba. Tinutulungan ni Akimi ang paglilinis ng mga sugat ng lalaki kahit na hindi nila kilala ang isa't isa. Pakiramdam nila ay konektado sila sa pamamagitan ng katana, na sa tingin nila ay makakatulong sa kanila na makahanap ng mga sagot tungkol sa kanilang nakaraan. Nang maglaon, habang naghahanap ng gamot sa dojo, nakita ni Akimi ang larawan ng kanyang pamilya kasama si Takeshi. Tinanong niya si Chiba, na kadadating lang, tungkol dito. Sinabi ni Chiba na kailangang kausapin ni Akimi ang may-ari ng tindahan kung saan siya nagtatrabaho para makakuha ng mga sagot. Sinabi rin niya sa kanya na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa katana na hawak niya. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagpasya si Akimi na umalis kaagad upang makahanap ng mga sagot tungkol sa relasyon ni Takeshi sa kanyang pamilya. Samantala, ang lalaking may amnesia, na napagtanto na siya ay iniwan sa dojo, ay lihim na sinusundan si Akimi. Pagdating sa harap ng tindahan, nakita ni Akimi ang may-ari, si Mrs. Sugahara, na nagsabing nakausap niya ang lolo ni Akimi bago ito namatay. Ibinigay ni Sugahara kay Akimi ang isang address na nakasulat sa Japanese. Matapos makausap si Sugahara, ipinagpatuloy ni Akimi ang kanyang paglalakbay patungo sa address na iniwan ng kanyang lolo. Samantala, sa apartment ni Akimi, iniimbestigahan ng pulisya ang iniulat na kaguluhan doon at nangongolekta ng ebidensya. Maya-maya, dumating si Kajiro at ang kanyang mga tauhan sa Sao Paulo, pumunta sa apartment ni Akimi, at inatake ang pulis. Si Kajiro at ang kanyang mga tauhan ay naghahanap kay Akimi. Sa tren, si Akimi, na nakatulog, ay nagising at nakita ang may amnesia na lalaki sa tabi niya. Ipinaliwanag niya na wala siyang ibang paraan upang maibalik ang kanyang memorya maliban sa pagsunod kay Akimi, na konektado rin sa katana. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Akimi na sumama sa kanya ang lalaking may amnesia. Pagdating sa isang lumang nayon, nakilala ni Akimi at ng lalaking may amnesia ang dalawang matandang lalaki na nagtangkang itaboy sila. Di nagtagal, ipinakita ni Akimi sa kanila ang katana na mayroon siya, at pinayagan siyang pumasok ng dalawang lalaki, na nakasuot ng tradisyonal na damit ng Hapon. Sa oras na iyon, ang lalaking may amnesia ay pinapayagan lamang na maghintay sa isang silid kasama ang dalawang matandang lalaki na nagpapakita sa kanya ng kanilang mga tato sa yakuza.
Di nagtagal, nakilala ni Akimi ang isang matandang babae na nakakimono na nagdala sa kanya sa pinuno ng grupong Yakuza sa lugar. Sinabi ng pinuno ng Yakuza kay Akimi na sa mundo ng Yakuza ay maaaring magbago bigla ang mga kaibigan at kaaway, kaya dapat ay handa siya sa mahabang paglalakbay upang ipaglaban ang isang bagay. Sa sandaling iyon ay hindi lubusang naiintindihan ni Akimi ang ibig niyang sabihin ngunit nakinig siya ng tahimik. Pagkatapos ay sinabihan siyang maligo at magpahinga habang naghihintay sa isang tao sa gabing iyon. Samantala ang lalaking may amnesia na naghihintay pa rin kay Akimi ay uminom ng labis na alak at nakatulog. Ilang sandali pa, hinihila siya ng dalawang matanda patungo sa isang bodega at iniwan siya doon. Noong gabing iyon matapos tumigil ang ulan, dinala ng matandang babae si Akimi sa malapit na sementeryo. Hinayaan niya si Akimi na makahanap ng mga sagot tungkol sa kanyang nakaraan. Pagkatapos maglakad-lakad, nakita ni Akimi ang puntod ng kanyang lolo na may storage box. Gamit ang liwanag mula sa tradisyonal na Japanese lamp, binuksan ni Akimi ang kahon at nakakita ng pahayagan. Ang pahayagan ay nagsiwalat na si Akimi ay anak ng pinakamalaking grupo ng Yakuza na pinatay ng kanilang mga kaaway. Samantala, sa bodega, nagising ang lalaking may amnesia at napagtantong nakakulong siya sa storage room. Sa sementeryo, itinaas ni Akimi ang kanyang katane nang makita niya si Takeshi na humahabol sa kanya noon. Kalmadong lumapit si Takeshi at sinabi sa kanya na hindi siya kalaban. Pagkatapos ay dumating ang isang grupo ng mga tao sa sementeryo at sinabihan ni Takeshi si Akimi na magtago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinalakay ni Kojiro at ng kanyang mga tauhan ang nayon at dinala ang pinuno ng Yakuza. Samantala, laking gulat ng lalaking may amnesia sa labas ng bodega nang makitang patay na ang lahat. Sa sementeryo, tahimik na pinatumba ni Takeshi at Akimi ang ilang kalaban, ngunit napakaraming kalaban, kaya ginamit ni Takeshi ang kanyang baril na humahantong sa isang shootout. Habang nakikipaglaban, hinimok niya si Akimi na umalis. Sa bakuran sa tabi ng bahay, pinilit ni Kojiro ang pinuno ng Yakuza ng nayon na ibunyag kung nasaan sina Akimi at Takeshi. Nang tumanggi ang pinuno, nagalit si Kojiro at pinugutan siya ng ulo. Samantala, nang tumakas na sina Takeshi at Akimi sakay ng kotse ni Takeshi, nagpaputok ang mga tauhan ni Kojiro, kaya napilitan silang magtago muli. Sa kabutihang palad, dumating ang lalaking may amnesia at nakipaglaban sa mga tauhan ni Kojiro, pinayagan si Takeshi na kunin si Akimi at makatakas, naiwan ang lalaking may amnesia na nakikipaglaban pa rin. Kinaumagahan, dinala ni Takeshi si Akimi sa isang mas ligtas na lugar at sinabi sa kanya kung paano siya nakatago sa Sao Paulo pagkatapos makaligtas sa massacre. Noong panahong iyon, kinailangan ni Takeshi na magpanggap na tapat sa pumatay sa pamilya ni Akimi, na ngayon ay big boss ng Yakuza sa Osaka. Sa sandaling iyon, nalaman ng big boss na nakaligtas si Akimi at nagpadala ng isang assassin upang patayin ang kanyang lolo. Kakaiba, nawalan ng alaala ang assassin na ito at tinutulungan na niya si Akimi. Pagkatapos ng kwento, sinabi ni Takeshi kay Akimi na kailangan niyang bumalik sa Japan para ipagtanggol ang kanyang kadugo at lumaban sa Big Boss. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapaliwanag, napagtanto ni Takeshi na palihim na umalis si Akimi. Di nagtagal, nagpa siya si Akimi na pumunta sa dojo upang salubungin si Chiba, ngunit natagpuan niya ang kanyang master sa martial arts na patay at puno ng dugo. Maya-maya pa ay dumating na sa dojo ang lalaking may amnesia. Puno ng galit, inatake siya ni Akimi, sa pag-aakalang pinatay niya si Chiba. Sinubukan ng lalaking may amnesia na lumayo at hiniling kay Akimi na huminahon at makinig ngunit patuloy itong umaatake hanggang sa dumating si Takeshi at sinubukang patayin ang lalaking may amnesia. Pinigilan ni Akimi si Takeshi, sinabing napatawad na niya ang lalaking may amnesia. Sumugod sina Akimi at Takeshi sa helicopter pad sa bubong ng isang gusali ng nightclub para makarating sa airport. Sa nightclub, ginabayan sila ng isang lalaki sa iba't ibang silid kung saan ginawa ng mga Yakuza ang kanilang mga ilegal na negosyo. Hindi nila alam na naghihintay na sa kanila ang mga assassin. Kinailangang labanan ni Akimi at Takeshi ang grupo ng mga assassin. Matapos talunin ang kanilang mga kalaban, si Akimi, kasama ang kanyang natitirang lakas, ay tinulungan ang nasugatan na si Takeshi sa bubong. Doon, naghihintay si Kojiro at ang kanyang mga tauhan kasama ang lalaking may amnesia bilang bihag. Di nagtagal, inatake at pinatay ni Kojiro si Takeshi gamit ang kanyang katana. Sa kanyang mga huling sandali, nangako si Takeshi na mananatili siyang tapat sa pamilya ni Akimi.
Sa oras na iyon, si Akemi ay nasa isang mahirap na lugar dahil kailangan niyang harapin si Kojiro at ang kanyang mga tauhan ng mag-isa. Sa kabutihang palad, lumaban ang lalaking may amnesia at natalo ang mga tauhan ni Kojiro. Maya-maya, inilabas ni Akemi ang kanyang katana at ganoon din ang ginawa ni Kojiro, kaya nagsimula silang maglaban gamit ang espada. Kahit nasugatan si Akemi, patuloy siyang lumaban hanggang sa maparalisan niya si Kojiro. Upang tapusin ang tunggalian, pinugutan niya ng ulo si Kojiro gamit ang kanyang katana. Sa dulo, nilapitan ni Akemi ang lalaking may amnesia na nakatutok sa kanya ng katana. Ang lalaking may amnesia ay nanumpa na hindi niya pinatay si Chiba, kaya naniwala si Akemi sa kanya at binigyan siya ng pangalang Shiro. Nang dumating ang helicopter, hiniling ni Akemi kay Shiro na sumama sa kanya sa Japan para harapin ang Big Boss na pumatay sa kanyang pamilya 20 taon na ang nakakaraan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.